At nais kong isumbong sa bayan na nagalit sa akin yung anak nung tao na pinatay ng kalagim-lagim na pagkamatayan, na karim-marim na kamatayan ng dahil lamang sa kanyang koneksyon, kanyang naging papel sa buhay ni Alice Go. Siya po ang itinuro na titistigo sana sa committee ni Win Gatchalian at ni Risa Hontiveros para magsasabi kung paano narehistro yung late registration ng birth certificate o certificate of live birth ni Alice Go. So, yan ang pag-usapan natin sa ngayon. Bago ang lahat, nais ko muna magpakilala. Ako po si Dr. Toto Bunyog, Dr. Toto Kausig, na pwede niyong sabihin na ako ay sabi ng mga basher ko, lalo na yung mga ayaw bumuto sa akin, sinatakbo akong senador, na ako ay kalbo. Pero sabi naman ng 3 kong kapatid na namatay at nanay ko na namatay, ako ay gwapo. Sabi din ng misis ko, ako ay Vin Crudo na vlogger ng Pilipinas. Alright, let's proceed. Ang pag-usapan natin ay yung naisiwalat ko, pangatlong araw na ngayon, nung una na yung tao na ako lamang nakapagpasiwalat na siya ay pinatay. Siya ay pinatay at ang pinatay na to ay si si Gabriel Mejia Flores. Ang koneksyon niya kay Alice Go, siya po yung tinuturo na nagtumulong kay Alice Go para maaprobahan ang kanyang tinatawag na late registration. Okay, kung ganoon ang pala ang pangyayari, bakit patayin kung wala siyang kinalaman? Ngayon, okay lang sana kung simpleng patay. Ang problema na matawag mong aksidente, ang problema, karimarim ang pagpatay. So ngayon, ibig sabihin talagang matindi. Sa tingin mo ba, magagalit si Alice Go sa kanya? Na dahil lamang siya ang magbubulgar, na siya ang sasabihin niya na siya yung nag-assiste kay Alice Go para ang tawag nito, para maaprubahan ang kanyang late registration? Sa tingin ko, hindi. May malalim na dahilan. Hindi po yun ang dahilan. Di ba, Ma'am Pyra Lucas? Parang hindi yan dahilan. Kung ako tanungin mo, mas naniniwala ko na dahilan dyan ay droga. Triad. So, yan po ang aking nakikita. So, ito na ngayon ang panibagong yugto ng war on drugs. Na ang problema sa war on drugs na ito ay mukhang ang namungulo noon ng war on drugs ay siya na ngayon ang nasa likod ng mga droga na lumalabas. Kasi bakit ko nasasabi? May litrato tayo, may ebidensya tayo na naitayo itong pugo sa pamamagitan ni Digong, ni Bongo at ni Paildon na tumutulog din. Mga tao natin Digong. So panahon na yon, nagpresidente pa si Digong. At nang nanalo sa pagka-mayor si Alice Go, nagregalo pa siya ng BMW na motor, na big bike kay Digong at saka mga kaibigan ni Digong. Doon sa lahat yun, sa mga Davao City, pinadeliver pa. Ganon katindi. So, ang swerte naman nila, sana all. Biro mo, sila ay may regalo pa na, no? Nanalo na nga si Alice Go. Pagka-mayor, siya pa nagre-regalo. Believe naman ako, ano kaya meron doon? So ngayon, lumalabas na itong pangyayari ay talagang hudyat ito na mayroong napakalalim na rason o na dahilan kung bakit ginagawa lamang nito ang pugo na isang front. Para kung magkahulihan man, ay pugo lang ang hulihin. Kung magkasarahan man, pugo lang ang tinitira. Ngayon, ano ba talagang sa likod dito? Ang nakikita naman po ni Senator Win Gatchalian at Senator Risa Hontiveros ay ang tinatawag na money laundering. Pero ang problema sa money laundering, hindi po naintindihan ng ordinaryong mamamayan yan. Ano po ang ibig sabihin ng money laundering? Ang ibig sabihin po ng money laundering ay ganito. Ang mga pera na kinita mula sa pagnanakaw o mula sa mga droga o mula sa mga lahat ng klaseng sindikato o illegal na pasugalan ay marumi. So ano ang gagawin mo ngayon kung ikaw ay may-ari ng pera na yon? Ano ang gagawin mo para magiging katanggap-tanggap sa mamamayan at katanggap-tanggap
sa batas. Kasi ang problema po sa batas natin, kahit sa buong mundo, sa ibang lugar sa buong mundo, ay mayroong tinatag na Anti-Money Laundering Council. Ano ang trabaho ng Anti-Money Laundering Council? Binuo ito sa bawat bansa sa pamamagitan ng batas ng bawat bansa para harangan yung mga maruruming pera. Pera na ipapadala para sa terorismo, pera na nanggaling sa masama at lilinisin mo. Kunwari, ipasok mo sa negosyo at lalabas na ngayon malinis. Pera na kagaya niya na ipinasok sa mga simbahan, kagaya kay Kibuloy. So, pwedeng mangyari na ang ninakaw na pera ni Digong ay sa kanyang confidential fund ay inilagak, itinabi, itinago doon sa kay Kibuloy na simbahan. At syempre, pag naitago na, nagkapangalan na ng simbahan, malinis na tingnan. Pwede na ngayon kukunin. Kunwari, gagawa ng diskarte, nagkaroon ng kontrata si Kibuloy, yung simbahan niya kay Duterte para ibalik yung pera. Ganun no, ang diskarte. Kunwari, may sweldo na malaki. Kunwari, may project, kaya paggawa sila ng kingdom. Kunwari, ang kontraktor ay si Digong Duterte. So, ganun no katindi yung money laundering na tinitingnan nila na isa sa malalim sa likod nito sa usapin kay Alice Lialgo. Okay? So ngayon, ang tanong ko nga, bakit patayin? Kung simple lamang na siya ay nagpoproseso lamang ng birth certificate ni Alice Lialgo. Tika, tingnan natin, bakit ba siya of all people? Bakit siya si Gilbert Mejia Flores? Ito po ang na-discover ko kanina. Si Gilbert Mejia Flores po pala ay isang empleyado ng Civil Registrar's Office o di kaya Local Civil Registrar's Office ng Tarlac City na siya ay dahil sa kanyang posisyon sa Tarlac City na bilang civil registrar ay ang nangyari, pwede siya ngayon makatulong kahit sa Bamban o kung saan mag civil registrar office para maipacilitate. Kasi kung titingnan mo ang proseso ng register ng late register, nakita ko mukhang mahirap din, mukhang masalimuot, mukhang maraming mga requirements. So para mabilis, ito ang tumrabaho, si Gabriel Mejia Flores. So ngayon, bago siya pinatay, ay kinidnap mo na siya, dinukot mo na siya ng May 30. At natagpuan ang katawan niya na patay, May 31. At yan ang nangyari, bago siya may schedule kasi pinatawag siya sa hearing ni Win Gatchalian. Okay? So pagkatapos niyan, lumabas na presentasyon ng press conference ni Win Gatchalian na hindi lang pala si Gabriel Mejia Flores ang pinatay dito o di namatay. Kasi yung engineer, si Engineer GM Torla na pumirma sa lahat ng plano ng mga building na ginawa doon sa Baufo compound sa likod ng munisipyo ng Bamban, ay yun ang pumirma si Torla para bibigyan ng building permit. So, ibig sabihin, nang tinayo niyan, panahon yun ay hindi pa mayor si Lial, kundi ang mayor ay tinatag na si Feliciano. So, Feliciano, malaking kinita mo dito, yung dating mayor. Kaya yung dating mayor, sigurado ako na may papel. Corruption din ang nangyari sa kanya. Kaya nangyari na itayo sa panahon niya. Mayor Feliciano? Ex-Mayor Feliciano? Oh, magpaliwanag ka ngayon. Sa panahon mo, itinayo itong Baufo compound, itong mga pogo na building. So ngayon, namatay naman din yung si GM Turla. Bakit namatay? At ang report ay namatay daw dahil sa stroke. Totoo ba yun? Parang bantag story. Lahat ng sinusupot, nalagyan supot ay stroke. So ganun po ang nangyari dito, palalim ang investigasyon. Pagkatapos yung kontraktor na nagpatayo ditong mga building diyan sa Baufo compound sa likod ng munisipyo ng Bamban ay hindi pa rehistrado. Saan kaya sila bumili ng mga paano? Sila bumili ng mga backhoe, bumili ng mga grader, bumili ng lahat ng mga equipment na gagamitin para pagpapatayo. At may address pa siya, may pangalan siya at may address sa Binondo, pinatrace ni Senator Win Gatchalian ay hindi naman matatagpuan. So, ganun po ang kwento dyan sa likod. So, ano ang meron talaga rito? Mukhang malalim na malalim, mukhang hindi maarok ng kahit sino. So, ganun po ang nangyari. Kaya, ililimitahan ko lang ang diskusyon muna ngayon dito sa kay Gabriel
Mejia Flores. Galit na galit sa akin ang kanyang anak. Hindi ko nabanggitin kung sinong anak niya. O di kaya, pwede naman. O hindi, total, dalawa lang ata ang anak niya. Huwag ko nabanggitin. Kasi daw, gusto niya privacy. Mantakin mo, paano ba magpa-privacy yan? Sabi ko nga sa kanya, sabi niya sa akin, disinformation or misinformation ang tawag niya. Ibig sabihin, gusto niya palabasin na kasinungalingan lahat ang sinasabi ko. Well, unang-una, para maging sinungaling ako, ilabas mo, Mr. Gilo Flores, kung ano bang totoo. Para ikumpara natin, ang sinabi ko ay hindi totoo. Ano ba talaga? Bata ka pa, iho. Ang patay dito, tatay mo. At wag mo sabihin na may pribado kayong karapatan sa pagkapatay ng tatay mo sapagkat ang tatay mo ay pinatay ng murder. At ang krimen na murder ay may karapatan ang bawat mamamayan na magsampa ng kasong murder kahit sa sino ang gumawa niyan. Kaya dapat isinisigaw namin, investigasyon! Simulan na. Kailangan namin ang katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Alam ko, natatakot lang ito, binubusalan lang at tinatakot lang itong mga anak ni Gabriel Mejia Flores. Ganun lang ho kasimple yan. Kaya nag-viral din ako. Sa iba, marami pinagkikwentuhan ako. Kumbaga, nalagay po sa balag ng alanganin ngayon, sinusubukan ngayon ang aking katatagan at integridad para sa mga balita na aking sinisiwalat. Biro mo, anak mismo ng pinatay na si Gabriel Mejia Flores na nagsasabi na hindi totoo raw ang aking sinabi na ang kanyang tatay ay siya yung nag-facilitate o nagtulong kay Alice Go para matapos o maproseso ang kanyang tinatawag na late registration sa kanyang Certificate of Live Birth. Pagkatapos, wala daw koneksyon sa iyon ang pagkamatay sa tatay niya. Hello? Bakit mo sabing wala? Ang pagkapatay, ginurguri. Halos na naggigilitan ng lig. Hindi ko papakita. Siguro, papakita ko mamaya. Mabilisan lang. Nakakatakot. Nakakatakot na mismo ang nangyayari dyan. Ibig sabihin, matindi ang kalaban. Hindi ganun kaliit. Hindi ganun kasimple ang usapin dito. Malalim ito. Ang nakikita ko, triad. So, ibig sabihin, kung galing sa Fujian, China, yung tatay ni Alice Realgo na hindi naman niya tinatanggi, nandun sa Fujian ang mga sindikato na mga membro ng Chinese Communist Party. Andoon ang mga spy nakatira. Andoon yung mga triad nakatira. So, ibig sabihin, ang mga droga, mga shabu pala na natatagpuan na may Chinese characters noong bago matagpuan yung 6.7 billion na shabu doon sa WPD lending building doon sa Tondo, ay doon yan ang galing sa kanila ni Alice Go. So, ilan bang tinayo nilang mga building? Marami. Kunwari lang yung Pugo na 3 stories. At bakit may tunnel yun? Ang pinirmahan ni Engineer Turla na may tunnel pa. So, ibig sabihin, pwedeng pinatay si Engineer Turla kasi siya lang ang nakakaalam ng sikreto ng plano ng building. So, napakalalim na ngayon. At bakit naman magagalit sa akin si Gilo? Anak ka, dapat umiiyak ka para sa katarungan ng iyong tatay? Anong ibig sabihin nito? Gusto mo sabihin, nagsisinungaling ako? Nagsisinungaling si Win Gatchalian? Nagsisinungaling ang mga reporter na nag-interview kanina? Na ang tatay mo, walang kinalaman dito? Tandaan mo, bago pinatay ang tatay mo, dinukot mo na yan. At bago dinukot, nalalaman na isasalang pala siya sa pinatawag na siya sa investigasyon ng committee ni Risa Hontiveros at saka ni Win Gatchalian. Kaya hindi nyo ako pwede pa sabihin na ang gusto niya mangyari, i-take down ko daw ang lahat ng vlogs ko patungkol sa tatay niya. Ano ibig sabihin take down? Tanggalin. Bakit ito tatanggalin? Ito yung sigaw ng katarungan. Katarungan para sa tatay mo. Katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Katarungan para sa buong Pilipino. Mga Pilipino, bawat isa sa amin, may karapatan kami na humingi ng katarungan na para maparusahan ang pumatay kay Gabriel Mejia Flores. Ganun lamang po ang aking hinihiling dito. Ganun lamang po ang dahilan kung bakit ako sumisigaw dito. Hindi po basta-basta ito. Nakikita ko na triad ang sa likod nito. Sila, tandaan mo, bago natagpuan na aksidente, yung
6.7 billion na shabu doon sa WPD lendings sa buildings doon sa Tondo. Nagkaroon ng hulihan, may 60 kilograms dyan sa Pampanga lahat ha. Bakit sa Pampanga lahat? Ang tanong ko, bakit sa Pampanga lahat ang shabu na tagpuan? Kasunod, malapit-lapit sa Baguio. Bakit? Ibig sabihin, dyan ang pinanggagalingan ng mga droga. Mayroon pang ni-raid ng isang araw yung pugo kuno sa Purak. So, ibig sabihin, kunwari lang yung mga trafficking in women and children. Kunwari lang yung mga pugo-pugo na yan. Ang totoong dahilan, bakit may tunnel ang dinisin yung building? Ang totoong dahilan, paggawaan ng droga yan. Yan po. Ay, nako. Mas malalim na ngayon. Kaya, mga pamilya ni Gabriel Mejia Flores, huwag kayo matakot. Isigaw ninyo, pumunta kayo sa Witness Protection Program, tutulungan ko kayo para kayo magsalita. Para kayo, wala naman kayo ibang gagawin, kundi magsampa lang, pipirma lang na kami ay nagrereklamo hanggang doon lang. Kasi yung function ng ebidensya, hahanapin pa ng pulis yan. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng pulis, na mag-imbestiga na. At tanong, bakit pala tinanggal ng Philippine National Police ang lahat ng pulis sa Bamban Tarlac? 50? Ibig sabihin, may patong sila sa droga. Ganun lang yun. Ang problema dito, kaya pasensyahan na tayo Gilo Flores na anak ni Gabriel Mejia Flores, hindi ko po tatanggalin ang aking mga vlogs tungkol sa tatay mo. Ito ay tulong ko sa inyo, tulong ko sa bayan kasi lahat kami may karapatan, may karapatan kami sumigaw ng katarungan para kay tatay mo. Ang tatay mo ay namatay hindi ng simple, hindi sa sakit na may karapatan kayo na pribado lamang yan, kundi na pinatay siya. Karumal-dumal ang pagpatay sa kanya. Kami na mga tao ay sakop kami ng people of the Philippines. Kaya nga lahat ng kasong krimen ay people of the Philippines ang kalaban. Kaya kasama kami sa people of the Philippines na maghahanap ng katarungan para kay Gabriel Mejia Flores. Tandaan mo yan. Umiyak ka ng umiyak, iyak mo lang yan. Hanggang mawala yung takot mo. Matuto kang tumayo. Ang pumapatay sa bayan natin ay yung takot. Ng takot na hindi naman dapat iniisip na kailangan katakutan. Tandaan nyo, ang kalayaan, karangyaan, kahit anong kabutihan, ay hindi po yan binibigay sa inyong mga inaapi. Pinaglalaban yan ng mga inaapi. Kaya magpaglaban tayo para matatamasa natin ang kasiyahan ng buhay, katahimikan ng buhay, ang katarungan, makukuha natin at ang lahat ng mga tao ay mabuhay ng maayos sa pakikipaglaban sa buhay. So, yan lang ang aking masasabi dito sa ngayon. O hanggang dyan. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Martin Mag-Adia, sa palagay ko tama si Attorney Cosem. So dapat investigahan yan at sana wag matakot ang pamilyang Flores. Pahayag naman ni Isagani Aleta, Sir, no one is above the law, prosecuted those who involved. Ipaglaban sana ng mga anak ang nangyari sa kanilang ama. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jamracious Ahmad. Dapat ang paniwalaan ay yung sumisigaw ng katarungan, dapat mag-isip na ang mga anak at baka dumating ang araw pati sila ay patahimikin na rin, magsalita na sana sila kung may alam sila. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.